Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Kuyang. Okay, tungkol naman ito sa mga reloader. Okay, sabi niya, good day sir, sport shooter po ako. Plan ko po bumili ng reloading tool para mas makatipid po sa bala na gagamitin ko po sa practice. Tanong ko lang po if magkano po na kailangan kong budget para sa tools and sa mga papilis to be a legit reloader po. Thanks in advance. Okay. Bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo ay umabot na sa dumami ang ating mga subscribers at umabot na tayo sa 46,800 plus na mga subscribers dahil yan sa pag-share at like ng ating mga videos. At lalo tigit maraming salamat dun sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan ang ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante ng mga beneficiaries. Ang kita po ng ating YouTube channel ay para sa mga ating beneficiaries na anak ng mga single parent na hirap sa kanilang pag-aaral kaya binibigyan natin ng mga allowance. At lalo tigit maraming salamat sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong o kayo mag-message. Kagaya ni Aljon Dating at ni Jobit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Pizza America. Sir, maraming salamat sa muli mong pagpapadala sa ating premier videos. Malaking tulong po yan sa ating mga bata na ating tinutulungan. Pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan pa kayo ng mabuting kalusugan sa ng iyong pamilya para marami pa kayong mga matulungan. Okay, punta na tayo dito sa katanungan ni Kuyang. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong ituro ang pag-DIY ng reloading machine. Baka ikapahamak pa ninyo. Kasi may nagtanong sa akin yan. Paano ang pag-DIY ng reloading machine? Actually, ay madali lang yung mga manual at yung mga single na pagre-reload pansarili ay makakapag-DIY niyan. Pero delikado pagka kayo nahuli ay may kalalagyan kayo. Kaya hindi ko tinuturo yung pag-DIY ng paggagawa ng reloading machine. Okay, alamin muna natin ang parusa. Baka para kayo maniwala. Ang kaparusahan dyan na ito. In the Philippines, unlawful possession of reloading machine is penalized under Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa batas natin, sa ligang batas natin na nakalagay sa 10591, especially under the provision for illegal possession of parts or tools for firearms. The penalty would be like the imprisonment, a fine with the severity depending on whether the machine, depending sa machine, is used for Class A firearms, small arm, or light weapon. The penalty for illegal possession of such tools is serious as they can be used to produce firearms ammunition illegally. Okay, pag tayo meron tayong tools na nakakapag-produce ng firearms ammunition illegally, ay ito ang inyong kahantungan. Kaya mag-ingat po tayo. A relevant act number 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation. This is primary laws that govern firearms and ammunition in the Philippines. Ito, Presidential Decree number 1866 as amended. While PD 1866 was precursor, its provision related tools and ingredients, ito yung mga gamit sa ingredients, kasama dito ang gunpowder, ingredient for explosive and ay
incendiary devices as well as firearms now are largely suspended by superseded by RA 10591, penalties for illegal possession of tools. Ito na yung penalties. Yung tools na yan yung tools na ginagamit sa pagre-reload. Ito, reclusion perpetua. Possession of machinery, tools, yan, yung mga machinery, yung kasama na dyan yung reloading machine, intended for manufacture of explosive o ambala explosive or incendiary device can be result in a sentence reclusion perpetua, which is severe punishment. Yan ang reclusion perpetua ay severe punishment. Kung di ako nagkakamali, yan yung habang buhay na tinatawag. Yan yung hanggang 20 years to 40 years ang pagkakalam ko dyan. Correct me if I'm wrong. Reclusion perpetua, yan yung panghabang buhay. Uy, kawawa naman tayo. Yung natitira pa nating buhay sa mundo ay ilalaan natin doon sa tangkal. Mamumuntin lupa tayo dyan. Pwede din ang prison mayor under RA 10591. Lawfully possessing a major parts of a small arms or Class A firearms can result penalties like prison mayor, which is imprisonment. Yan. Pwede rin ang fine. Depending on the context and severity, fines may be also imposed either on their own in additional imprisonment. So, magmumulta pa tayo, depende kung anong klase yung nahuli sa atin. Kung yan ba ay pang large scale o pang maliitan lamang, yan ba ay ginagamit sa mga high power o depende yan. Baka naman ang pinakamain ay prison mayor. Prison mayor ay 6 to 12 years. Kaya hindi ako nagkakamali. So, matindi rin yun. Baka doon na tayo abutin ng panaw. So, ingat po tayo. So, binasa ko muna yan. Type of firearms, the machine is for. The penalties vary depending on whether the machine is intended for small arms, small arms, Class A firearms, or Class B lightweight weapon. Purpose of the machine, machine is used in the manufacturing explosive for incident devices penalties. So, mag-ingat po tayo na huwag tayong basta-basta magre-reload o mag-acquire ng mga ganyang machine. Dahil yan ay may kaparusahan. So, kaya nga, yung nag-request sa akin na paano mag-DIY ng reloading machine, talagang hindi ko tinuro yan. Ang isa pa yan ay bawal din sa YouTube. So, hindi tayo basta-basta gagawa ng isang bang. Kaya tama yung ginawa ni Kuyang na magtanong lang muna. Okay, magtanong lang muna. Sinabi ko muna sa inyo ang penalty, ay bahala na yung mga hindi naniniwala dito sa ating binabasa dito sa Google. Dahil yan ang ating kinukunan ng mga references. Ay merong hindi naniniwala dyan, bahala kayo. Hindi ko na kayo sakop. Hindi naman ako makukulong. Okay. So, sa tanong niya, magkano? Okay, sinabi ko muna yung siyempre yung penalty para mag-ingat tayo. Baka kasi bumili tayo ng kaliwaan, bumili tayo ng halimbawa, may nagbenta sa atin ng murang reloading machine na second hand. Wala namang license. Kailangan ikuha natin yan ng permit or license. Ito ang sabi. Licensing requirement. Wala namang sinasabing basta't meron kang baril, ay pwede kang mag-apply sa FEO. Sa Firearms and Explosive Office, doon ka mag-a-apply. Meron kang LTAP, meron kang sarili mong baril, pwede kang mag-apply doon. Yun lamang ang alam kong requirements niyan. At pwede ka ng ang tanong ay magkano daw?
Okay, at nag-ano ako ng kung magkano ang reloading machine approximately. In the Philippines, reloading machines are considered controlled items. Ito ay controlled items, required a license to acquire and use. Kailangan natin niya ng license to acquire at para magamit. While the cost of the reloading machine can vary significantly depending on the model. Depende sa model. Ito yung yung Dillon Precision Reloading Machine sells for approximately 55,000. Hindi ko alam kung nagbago na ngayon. Baka paring bumaba o tumaas. Yan ang approximate 55,000. On sites like Speed Edge. Yan. Legally operates reloading machine for commercial purpose. You may need dealer's license. Kinakailangan mo ang dealer license associated with fees. While for sports shooter, there is a specific fees for reloading machine license. Okay, bukod ang license nung sports shooter, yung pang sarili mo lang. Yung iba naman yung pang commercial. Ito, licensing. Ito na. The position and use for reloading machine are regulated by the Firearms and Explosive Office under the Philippine National Police, PNP. Okay, doon na kayo pupunta sa siyempre, tatanong mo muna kung kaya ng budget. Ito ang budget na kailangan ninyo. For commercial use. Pag ikaw ay magko-commercial, yung magbibenta ka, license to deal in reloading machine parts and accessory cost approximately 12,500 for commercial use. For sport shooter, separate license is available for sport shooter to use reloading machine with a cost of 6,000. Nakalagay dito. Hindi ko alam kung ito yung nagbago na. Baka may alam kayo, di sabihin ninyo. Ito yung kung sport shooter ka, ibig sabihin, pang sarili mo lang, hindi ka naman magbibenta, kailangan mo lang ay 6,000 lang. Napakamura, Pero wag ka magbibenta, baka maging commercial use ka, baka may magtangkang bumili sa iyo at ikaw ay na-report na nagbenta ka niyan. Makukulong ka rin diyan, mapaparusahan ka. So ayan. Yung tanong mo, kuyang, 6,000 lang plus 55,000. Nasa lang yan. Nasa 60 to 70,000. Maganda ka na ng 100,000. Pati yung mga paglakad-lakad niya, siyempre gagastos ka rin yan. Paglakad-lakad mo niya, hindi ka na mamamasahe, hindi ka nakakain. Pag may 100,000 ka, shoot na. Okay. So yun. At kagaya sinabi ko, iba rin ang lisensya ng license requirements ng commercial at sports shooter. So yan, wala na akong masasabi at kung meron kayong bagong nalalaman tungkol dito, maaaring ito ay nagbago na, hindi ko alam. Dahil ako naman ay nasa Kuwait, wala naman ako dyan sa Pilipinas. Wala akong time para ito ay i-verify ko pa sa Philippine National Police, sa Firearms and Explosive Office. So yan, at sana naliwanagan kayo at sumunod tayo sa batas para wala tayong kakaharapin na problema. Okay, matindi yung reclusion perpetua at pwedeng bumaba ng prison mayor. Mahirap na yun. Pag tayo nakasuhan na, alam naman natin, pagdating sa kasuhan, talagang yung mga buaya sa atin, nakakasuhan. Pero tayong mga malilit, dali-dali natin kasuhan. Pero yung mga nagnanakaw ng flood control budget dyan, hindi pa nakakasuhan. Bilyon-bilyon ang ninakaw. Pero pag tayo, halagang 55,000 lang, halagang 12,000 lang o 6,000 lang yung permit, hindi pa natin nalakad. Mahirap na. Sumunod na lang tayo sa batas. Kaya nga sabi ng iba, ang batas daw ay para lamang sa mga mahihirap. Kaya nga, mahirap na tayo, hindi pa tayo susunod sa batas. Sumunod na tayo sa batas para wala ng problema. Mahirap na nga tayo hindi pa tayo susunod sa batas. May kalalagyan agad tayo. Yung mga mayayaman, may pambayad yan sa mga magagaling na abogado. May pampiyansa yan.
may panlagay-lagay pa yan. Nalalagyan lahat yan. Alam naman natin sa ano. Kaya marami ang kurap. Tumatanggap ng lagay. Ayan magalit na sa akin yung mga nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso. Andyan yung mga lagayan ng mga ng mga flood control project. Bumaha ng pera sa kanila at ang mga tao ay binaha ng tubig. Yun lang masasabi ko sa inyo. At basahin na lang natin yung ako'y nalulungkot sa Pilipinas dahil dyan sa mga nangyayari sa atin na mga korap, na mga government official. Talagang headline na naman tayo. Kilalang kilala na tayo sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. Sa pagkakorap. Ayan, at basahin na lang natin yung ating community spotlight. Okay, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenter. Shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Meron kang perfect 100 plus na engagement. Shout out kay Daniel De Guzman. Meron kang 16 engagement. Shout out kay Tommy Aparache. Meron ka din perfect 100 plus na engagement. Shout out kay JNF. Meron kang 13 engagement. Shout out kay Karim Sapayani. Meron kang 36 engagement. Okay, panoorin lang ninyo aking mga videos at mag-comment para mapasama kayo dito sa ating community spotlight at ma-shoutout ko rin kayo pagdating ng araw. Okay? At shoutout na rin sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burgers dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one na masarap na Papa Burgers at marami pa kayong ma-order na masarap na pagkain dyan. Okay, thank you sa inyo lahat. God bless us all.